So ngayon minsan sa ating buhay hindi talaga natin maiwasan na siyempre bilang tao makakaranas tayo ng mga problema na darating sa ating buhay. May pagkakataon din na binibigyan tayo ng lakas ng loob ng ating Panginoon. Lakas at kasayahan ng ating Panginoon. Yung kasayahan ba na para bang gusto mo nang walang katapusan, ngunit lumipas ang ilang oras or araw or isang araw, uulanin ka naman ng problema. Minsan kasi may mga pagkakataon na yung kasiyahan mo mag-iinding din sa problema. Minsan din inuulan tayo or binabaha tayo ng problema, pero ang ending din yan, inaligtas pala tayo sa isang delikado or peligro na mangyayari. Minsan kasi dito sa atin kung inuulan tayo ng mga problema, huwag nyo agad husgahan, huwag nyo agad questionin yung Panginoon na bakit mo ako binigyan ng problema na ganito, ganyan, bakit, ano bang kasalanan ko sa'yo? Isa itong ugali ng bawat tao na ating magagawa o minsan o lagi talaga bilang tao na kino-question natin ang ating Panginoon. So mga ganun, bago mo husgahan yung bagay na bago mo questionin, maghintay ka ng ilang oras or araw or isang linggo or mataas na yung isang linggo. Obserbahan mo at balikan mo at isipin mo lagi, bakit binigyan ako ng Panginoon ng ganong problema? Bakit? Pero wag mong questionin ang Panginoon. Obserbahan mo lang. Bakit kaya? Ano kaya ang problema? Bakit kaya binigyan ako ng Diyos ng ganito, ganyan? At doon mo ma-realize, makikita mo ang kasagutan na ang Diyos mismo gumawa ng isang hakbang na sa pamamagitan ng iyong mga problema na yon o pagsubok na yon, ikaw ay magiging matatag at minsan nililigtas ka niya sa isang pangyayari na hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa unahan. Ang kaalam ng Diyos, ang resulta nito, kagandahan. Kung hindi mo ma-realize o hindi mo iisipin at hindi mo obserbahan ng mga ganito, kasi gawa ito ng ating Panginoon. At alam ko na ang resulta nito, kagandahan. Hindi ka magsisisi. Ako, ilang beses ko nang inobserbahan yan. Maraming beses at nakita ko talaga minsan, bakit kaya ganito? Isipin ko. Tapos doon nakita ko ang resulta na naligtas ako sa mga problema na yon. Kahit pasabihin natin na sacrifice yung araw na yon, yung days na yon, yung mga oras na yon sa buhay mo, hayaan mo lang yun kasi lumilipas lamang yung oras na yon. Ang isipin mo yung ahead, yung mangyayari sa unahan. I-sacrifice mo yung ngayon para maligtas ka doon sa unahan. Ito ang gawa ng Panginoon na minsan hindi natin naiintindihan. May mga pagkakataon talaga naintindihin natin ng husto. Huwag tayong bakit ganito, kino-question natin agad siya, biniblame natin agad siya, nagagalit agad tayo sa kanya. Bago natin gawin yan, isipin muna natin ano kayang problema at doon makikita mo kung bakit ka binigyan ng ganyan. Kasi nga may pagkakataon din kung bakit ka binigyan ng ganyan, kasi nga ang Diyos ay nagdidisiplina sa iyo. Alam mo ba, halimbawa ikaw, magulang, ina or ama, kung ang isang anak mo na mahal mo nagnakaw sa kapitbahay, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang ba? Siyempre, ididisiplina mo siya. Kasi nga, takot ka na makulong siya, mahuli siya ng mga pulis o kahit ano. Takot ka. Pagsabihan mo minsan pinapalo mo upang magiging matuwid siya. Yang mga pampalo mo, hindi yan nakakamatay sa bata, kundi nagliligtas yan sa iyo. So, ganun din ang Panginoon. Binigyan tayo minsan ng ating Panginoon ng problema, hindi upang ikaw ay laglagin niya, ilaglag niya. Babagsak kita, wala kang kwenta, no. Hindi ganun yun. May mga pagkakataon na ang Panginoon, dinidisiplina ka niya kasi nga nagkasala ka. At dahil dito, kaya nga, halimbawa, dinisiplina ka niya dahil nagkasala ka. Tapos minsan ginagagalit ka. Isipin mo ng mabuti, bakit ka dinisiplina ng Panginoon? Dahil ayaw niya na ikaw ay magkasala.
Ayaw niya na pagdating ng dulo, kaparusahan ang tutunguhan mo. Kaya habang nandito ka pa sa lupa, ginagawa niya yung mabuti para sa kanyang mga anak, upang hindi siya mabilanggo doon sa kamatayan na walang hanggan. Yan ang kabutihan ng Panginoon na hindi na-realize ng bawat tao. Minsan din, may mga problema din na pumapasok sa atin na akala mo, ay ano ba ito, laki ng problema, pero ang resulta pala nito, niligtas ka pala ng Panginoon doon sa unahan. Di bali na masikripisyo mo ang oras ngayon or araw ngayon. Ang isipin mo kung paano ka iniligtas ng Panginoon doon sa unahan. Ililigtas ng Panginoon doon sa unahan. Sa pamamagitan ng pagsakripisyo mo ngayon sa kasakit na sinapit mo. Hintayin mo sa dulo, ma-realize mo, maganda ang resulta niyan. Kasi gawa ito ng Panginoon at ang Diyos, alam ko na ang Diyos magbibigay ng problema or mga pagsubok sa isang tao, hindi ka, ikaw ay para ilaglag niya. Binibigyan ka ng Diyos ng problema na ganito upang iligtas ka at idisiplina ka, at hindi ka binigyan yan na hindi mo makakaya. Na hindi mo makakayang lapasan yan. Ganito ang sistema, no? Ang sinabi kasi ng ating Panginoon Kristo, ang kaalam ng Diyos, makita ang kabutihan sa pamamagitan ng mga resulta nito. Makikita sa mga resulta nito ang kagandahan, ang kabutihan, ang pagkamatuwid sa pamamagitan o sa mga resulta nito. Diyan yun makikita sa mga resulta. Kaya nga nung binasa ko yan, yung sinabi ng Panginoon na ganyan, so, inobserbahan ko na yung mga problema ko. Binigyan niya ako ng problema, pagsubok, ano kaya, bakit? Doon ko na-realize, may nagkasala pala ako. So, mali ko pala. So, inangkin ko yung pagkakasala ko. So, i-rectify ko yun. Minsan, pinapagsubok, bakit kaya ganito? Inayaan ko lang, lumipas ang ilang araw, doon ko na-realize, yun pala, naligtas ako ngayon, no? So, yun palang bagay na yun, ganun. May, paano pala yun? So, niligtas niya ako yun. Sacrifice ko yung araw na yun upang maligtas ako sa araw sa susunod. Niligtas niya ako sa araw noon upang, kumbaga, nasacrifice ko yung araw noon upang maligtas ko sa araw ngayon. Yun ang resulta. Yun ang sistema. Obserbahan nyo bago kayo husga, bago kayo mag-question sa Kanya, at makikita nyo sa mga resulta ninyo, sa mga resulta sa mga gawa sa Panginoon. Kasi ang Diyos, God is love yan. Diyos ay pag-ibig yan. So, lagi nyo pong tatandaan yan, no? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.